So, magandang araw, si Astishan sa Aralin 16 sa ating ESP7. So, ang paksa natin ang dignidad ng tao, sandigan ng kapayapaan at kaunlaran. At ito po yung ating tatlo na layunin. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, mapahahalagahan ang dignidad ng tao. Pangalawa, makagagawa ng isang infographic na nagpapakita ng konsepto ng dignidad. At ang pangatlo ay maiisa-isa ang mga katangian na nagpapakita ng pagpahalaga ng dignidad ng tao. So, itong Aralin 16 natin, ito ay continuation lamang ng Aralin 15. Sa Aralin 15, tinalakay natin ano ba yung kahulugan ng salitang dignidad? Saan ba nagmula yung salitang dignidad? So, yung unang tanong doon, saan ngayon nagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ang tao? Ang pagkakapantay-pantay ng tao ay nakatuon sa kanyang dignidad bilang tao at ang karapatan na dumadaloy mula rito. So, nasabi din natin sa Aralin 15, so yung kahulugan ng salitang dignidad. So ano nga ba ang dignidad? Ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas na mula sa dignus na ibig sabihin ay karapat-dapat. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. So lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, anyo, antas ng kalinangan, antas ng buhay at kakayahan, ano man ang kanyang kakayahan, ay mayroong dignidad. So ito'y lagi nating naririnig. Hindi na baling mahirap basta't may dignidad. So ano ba yung ibig sabihin talaga nito? So sinasabi nga, di ba, na ang dignidad ay tanging yaman na hindi makukuha sa isang tao. Sapagkat ang dignidad ay sumasalamin sa pagkatao ng isang individual na nagpapakita ng kaaya-ayang imahe anuman ang estado mo sa buhay. So sinasabi nila na kahit mahirap pa, as long as natatanggap mo sa ibang tao yung paggalang at pagrespeto sa iyo bilang isang tao. So sinabi nga ni Professor Patrick Lee, so igalang ang sariling buhay at buhay ng iyong kapwa. So bakit buhay muna and then yung kapwa mo? So mahalaga na yun bilang isang tao na makakuha ka ng paggalang at pagrespeto katulad ng paggalang at pagrespeto mo sa iyong sarili. So kailangan is matanggap din yun ng iyong kapwa na nakapaligid sa iyo. So hindi bali na mahirap basta't may dignidad. So kahit ikaw ay mababa ang antas sa lipunan o ang kakayahan mo lamang ay makakuha ng mga pangunahing pangangailangan mo bilang isang tao, basta't meron kang dignidad, na meron kang paggalang at pagrespeto na natatanggap mula sa ibang tao. And then sinasabi na walang saysay ang pagbuti ng buhay ng tao kung sa proseso ng pagsasakatuparan nito ay napasama at napawalang halaga ang espiritual na aspeto ng tao. Saklaw din ng dignidad ng tao ang pagkilala sa pagkakaiba-iba ng bawat isa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan o dialogo. So dapat naman yun. So bago natin sa proseso ng pagkilala natin sa ating kapwa, so nakukuha natin yun sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa kanila, sa pakikipag-usap sa kanila, sa pag-intindi ng kanilang opinion, ng kanilang saloobin tungkol sa isang konsepto o tungkol sa isang bagay. Kasama rin dyan yung pagkakaiba ng pananampalataya, paniniwalang pampolitika, ekonomiya, lipunan at kultura. So ikaw bilang isang tao, so yung halimbawa na lamang sa kultura. So kung halimbawa ikaw ay may kulturang ganito, so sa tingin mo yung ginagawa mo, yung gawain na yun is nakabubuti sa iyo pero sa ibang tao is masama yun. So irespeto mo, igalang mo yung kanyang opinion tungkol doon sa isang gawain. So kung halimbawa mabuti yun and then para sa kanya ay masama, so respeto mo yung kanyang pananaw. So kung halimbawa naman maganda sa kanya, maganda yung konsepto ng gawain para sa kanya and then masama naman para sa iyo, so irespeto mo yung kanyang paniniwala o kanyang kultura, yung mga gawain nila. And then sa paniniwalang pampolitika, ganun din. So kung halimbawa sa tingin niya ay maganda, maraming naitulong yung isang tao sa politiko and then sa iyo naman ay masama, so
ganun din, respeto mo. And then part yun ng pagpapahalaga mo sa dignidad niya bilang isang tao. So katulad nga ng igalang mo o respeto mo yung paniniwala, opinion ng isang ng iyong kapwa-tao o ng iyong kapwa. And then ganoon din sa paniniwala sa ekonomiya, sa lipunan. Sa pamamagitan ng matyaga, mag-aalang na ugnayan, uunlad ang bawat isa at lalagpasan ang mga hadlang sa mga karanasan, opinyon, pananaw at mga pinahahalagan. So katulad nga ng sinabi natin sa Aralin 15, so may mga paraan upang maipakita mo yung pagpapahalaga mo sa dignidad ng ibang tao. So katulad na lamang ng paggalang mo sa kanya, paggalang mo sa iyong kapwa, katulad ng paggalang mo sa iyong sarili, sa pagpanig sa katotohanan. So ilan lamang yun sa mga paraan upang maipakita mo ang pagpapahalaga mo sa dignidad ng isang tao. So sinasabi din natin yung golden rule, pakitunguhan mo ang iyong kapwa ayon sa nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. So ang prinsipyong ito ay nagpapatunay sa anumang gawin mo nagpapatunay na anumang gawin mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo rin sa iyong sarili. So ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa, pagmamahal, pagpapahalaga sa buhay, kapayapaan, katotohanan ay ilan lamang sa pagpapahalaga tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan. Ang mga ito rin ay nararapat na ipakita mo sa iyong kapwa. Next, isang tungkulin ng bawat tao ay ang ingatan, igalang at kaunlarin hindi lamang ang sariling niyang dignidad, kundi maging ang kanyang kapwa. Ang dignidad ng tao ay ang kanyang tanging pag-aari. So katulad yan ng nabanggit natin sa una, So ang dignidad ng tao ay ang tanging yaman na hindi makukuha ng sino man sa iyo. And ayon kay Carol Wojtyla, ang sumusunod ay patungkol sa dignidad ng tao. So sinasabi niya ang buhay ay sagrado. So ang buhay ng tao ay sagrado. So nilikha tayo ng Diyos o ng Panginoon na mayroong sariling isip at kilos at mayroong espiritual na aspeto. So kailangan is bilang tao, makatanggap tayo ng paggalang at pagrespeto mula sa ibang tao. And then bilang tao, mahalaga na pangalagaan natin yung dignidad natin. Yung respeto mo, igalang yung iyong sarili, hindi lang yung sarili, pati ang iyong kapwa. Pangalawa, ay lahat ng tao at mga political na komunidad ay nakabatay sa halaga ng buhay. Pangatlo, ang kahirapan, gutom, sakit, hidwaan at digmaan ay mga banta sa mga walang kakayahan at mahihina. So doon sa ating online class, doon sa mga naka-attend, so tinanong ko, so kung halimbawa at meron kang kakayahan and then knowledgeable enough ka tungkol sa isang bagay o sa isang opinion, sa tingin mo mararanasan mo yung kahirapan, gutom, sakit, hidwaan, sinabi niyo, mami, hindi po. So tama naman yun. So hindi mo mararanasan yung mga paghihirap katulad na lamang ng gutom, sakit, mga hidwaan, mga digmaan kung ikaw ay merong kakayahan. Well, hindi bantayan sa iyo kung ikaw ay merong kakayahan at ikaw ay malakas and knowledgeable enough. And then sa number 4 naman, may bagong kulturang namamayani na nagbibigay impluwensya sa opinyon ng karamihan upang bigyang katwiran ang mga paninira sa buhay. Panglima, hindi lamang ang buhay ng mga tao ang apektado dito, kundi pati na rin ang individual o kolektibong konsensya at kaisipan na nagpapagulo sa kung ano ang tama at mali. Ayan. So dito sa ating activity 16.1 sa ESP7, ang title niya ay May Kinang-ang Pangarap. So bubuksan niyo yung inyong aklat sa edukasyon sa pagpapakatao sa pahina 83. Babasahin niyo yung kwento na pinamagatang May Kinang-ang Pangarap. Sagutan ang mga katanungan sa pahina 84. Isulat ito sa iyong sagutang papel. So babasahin niyo and then sasagutan niyo yung mga sumusunod na katanungan doon sa ibaba ng kwento. Ang title niya ay May Kinang-ang Pangarap. And that is 15 points. And then sa activity 16.2 naman sa gawain na ito ay magpaplano kung paano maisasabuhay ang nabanggit na tatlong kakayahan. Itala ang mga nagawa at isulat ang nararamdaman at natututunan. Gamitin ang format sa ibaba. That is 20 points. So kung halimbawa mga paraan na nagpapakita ng kalinga at
pagmamahal sa kapwa. Halimbawa, dito ay halimbawa lang 'to ha. So halimbawa sa number 1 ay yung paggalang sa iyong kapwa o sa mga nakakatanda, and then ilalagay mo sa tapat niyon, ano yung nararamdaman mo 'pag halimbawa at ginagalang mo yung ibang tao, ano o yung nakakatanda sa iyo, ano yung mga nararamdaman mo, nakakaramdam ka ba ng saya? Ano, kasi napapakita mo na pinapahalagan mo yung dignidad niya bilang isang tao. So ganun lang, ilalagay niyo yun diyan, that is 1 to 5 ano, but 20 points yan. And then sa paglalapat naman, gagawa kayo ng infographic, ano, so gagawin niyo diyan, ano, so pwede kayong ilagay niyo lang yung salitang ano diyan, yung dignidad, and then ilalagay niyo yun sa gilid. Pwede kayong kumuha dun sa ating mga nakaraang lesson, ano, kasi yung week 16 naman, continuation lang siya nung ating aralin 15. So pwede niyong i-browse yung ating aralin 15, and then ilagay niyo yung mga mahalaga na impormasyon na patungkol sa dignidad diyan sa ating infographics. And then sa pagtataya, tama o mali lamang yung inyong ilalagay. Ano, so isusulat niyo yung tama kung sang-ayon ka sa pahayag, at mali naman kung hindi ka sumasang-ayon sa mga pahayag. And then for reflection, paano mo mapapakita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng tao? Isulat ito sa loob ng 5 hanggang 10 pangungusap. Okay, that's all for today. Thank you so much.